Ogie Diaz, binanatan si Senador Amy Marcos, matapos ang kanyang malaking pasabog, laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Isinapubliko ni Amy Marcos kahapon sa rally, na gumagamit ng bawal na gamot ang Pangulo at si First Lady Liza. Ginamit pa umano ang Malacanang, ginawang lugar ng inuman at pagsesesyon. Matagal na umanong lulong ang Pangulo, at akala ni Senador Amy na magbabago pa ang kanyang kapatid, katulad ng ipinangako ni BBM sa kanya, na magbabago na siya. Pero mas lalo pa umanong lumala si Pangulong Marcos. Ani Amy Marcos, tama na ading. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Hindi pa huli ang lahat. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Hindi naman napigilan ni Ogie Diaz ang maglabas ng saloobin, patungkol sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos. Aniya, noon mo pa pala alam na ganyan ang kapatid mo, bakit hinayaan mo siyang tumakbo? Kung matino kang kapatid at hipag, at totoong may malasakit ka sa bayan at mahal mo si BBM, umiksena ka na sana. Pinangaralan mo na wag na siya ang tumakbo at si Sara na lang. Habang sa rehab mo dinala ang kapatid mo kung totoo yang sinasabi mo. Pero ikaw din naman ang tumulong maluklok si BBM sa pwesto. Hinilot mo pa si Sara noon na mag-unateam na lang sila ng kapatid mo, di ba? At dahil malalim ang pagtingin sa iyo ni Sara bilang ate, isa ka sa mga nakapagpa-convince dito na mag-VP kay BBM. Kung alam mo bang adik na si BBM dati, pero okay pa din ang relasyon nyo, lalo na kayo ng hipag mo, sisirain mo ba ng ganyan ang kapatid mo? Baka sa'yo deadman akong adik, kasi maayos naman ang relasyon nyo ng kapatid mo at ng hipag mo. Kaso nga, hindi. Kaya gagawa ka ngayon ng paraan para patunayan kay VP Sara na sobrang hiyang-hiya ka sa nangyari, kaya para patunayang nagsusorry ka sa kanya at ikaw ay para sa kanya, ay tumindig ka by telling the public na adik nga ang kapatid mo at nasisiguro mong maniniwala sa iyo ang mga tao, dahil ikaw na rin ang nagsabi, na noon mo pa alam ang bisyo ng kapatid at hipag mo. So dahil sa bibig mo na rin ang galing yan at ipinaalam mo lang sa taong bayan, feeling mo, nakagawa ka ng kabayanihan. Feeling mo ba, absuelto ka na, dahil pinatunayan mo sa mga tao na walang kapakapatid, walang kamakamag-anak sa'yo, basta ang mali ay mali. Pero hindi sana nangyari ang mali, kung di ka noon nagbulag-bulagan sa mga nung unang panahon mo pa alam na mali.